Jason Kapispisan, kapag sinapian ng anghel si Remulla, yari sila. PD Barsaga, Boying Remulla, Trodante Marcoleta, nagtulong-tulong hindi mabigyan ng franchise. Correct. Totoo yan, di ba? Kaya nga, galit na galit sila kay Remulla noon eh. Yan ang biggest downfall ni Boying. Tatlo pa lang po sila, si Senator Marcoleta, Remulla, tatay ni Kiko Barsaga. Correct. Gusto silang tatlo noong imbestigahan nila ang ABS-CBN. Your game is scam. How can we expect Cowaranto? Leonen was his classmate. In the first place, he should have disapproved signing that shortlisting. And he had audacity to lecture Boying on his oath-taking. Alam niyo po, hindi na po pagka nagpalit po, mababago po lahat ng sitwasyon pag bago na po ang presidente. Ang kinakailangan lang ni BP Sara ngayon, masurvive niya tong remaining years ni BBM na BP. No? Kasi desperado tong mga kalaban ni BP Sara. Gagawin nila ang lahat eh. Sayang ang oras, malaking makinig sa mainstream media, they're unreliable, bias at mukhang bayad. Imo, isa sa selective news nila at yun favorable sa kanila ang babalita. Big BS. Eto na lang kanina, hindi ko inabutan eh. Wala naman nanonood na kay ano eh. Nakakatamad kasi panoorin yan pag nagpe-press con si Jason. Nabitin pa siya eh. Wala bang magtatanong sa akin kung ano yung mga binigay ko sa ICI? Ha? Wala nagtanong sa kanya kung ano yung nangyayari sa ICI? Ano na lang yung media? Hindi kayo interesado tapos wala. Tahimik sila. Tahimik yung media, wala nagtatanong. Bakit ayaw niyong busisiin yung DPWH secretary tungkol sa ICI? Ano yung mga development sa ICI? Wala kayong interest sa nagaganap sa ICI? O wala kayong inuto sa inyo na huwag magtanong tungkol sa nagaganap sa ICI? Mga bayarang media kayo. Now is the time sa ayuda. Always matik. Masaktan. Masaktan kayong mga bayarang media. Hindi lahat, merong isa o dalawang hindi bayaran. Pero mga bayaran kayo. Unlike na po. Boss Buds, kung hindi ba naman talaga bangag si BBM, inalis niya yung anti-corruption ni Bellica na tinatag ni PRRD. Ngayon, naglagay ng ICI. Sira ulo talaga. Ghost Watcher yung mga yan, boss. Ghost Viewers. Yan. Mga Remulla Brothers, kung sino ang presidente, doon sila pumapanig. Yun nga, correct na correct kayo dyan. Kaya akala nila safeguard nila si mawala sila sa pwesto, meron silang tropa pips na na ombudsman. Boss Bats, merong good Barsaga, meron ding bad Barsaga. Yan ay si best friend ninyo mo. Best friend, isang beses lang kami nagkita niyan. Kung naniniwala kayo sa sinasabi niya ni Ninyo, nako, napakalaki yung engot. Pero mo sabihin, no? Nagpapasok siya ng babae sa Malacanang nung panahon ni PRRD. Malacanang talaga? Boss Bats, lumalago na ang negosyong pabigasan ni BBM sa mga panibagong lindol. Watching from Macau. Joel Velasquez. Buong mundo bagsak ang mainstream media, hindi lang sa Pilipinas. Nahihiya ako naging Pilipino. Your game is scam. Sabi ni Crazy Brooks yun. How can we be sure VP Sara will survive if Chairman Gigi is still in the COMELEC? Is stalemate. Tiwala lang kayo. Kayo naman, no? Tiwala lang kayo.
Hindi sila magtatangkang dahil yun ang utos. Tignan ninyo. Si Bongo ba napigilan nila mag number one? Overwhelming. Tinambakan yung kalaban eh. Ibig sabihin, pag overwhelming po yung lamang, putya, mahirap mong dugain yan. Tagal ko nag-aantay sa Senado, wala palang session, bad trip. Meron po kanina. Akala ko nga, naku, meron pala. 'Di ba? October 10. Nangako po sila ngayon eh. Ang ikli lang po ng session, sinabi lang po doon na hindi ako, fake news yan, yung 50% daw na ano. Alam nyo, kalokohan yan eh. Fake news pala, bit hindi nyo ipahuli yung nagpe-fake news. Bakit kaya hindi pahuli yung fake news? Kasi hindi ko naman nabalitaan yung puta. Bigla na lang sasabihin, fake news. Yun lang po in-announce na ano, tapos sinuspende na po hanggang November 10 yata. O November 13, hindi ko na matandaan. Sa November na uli ang session nila. Another episode of lilipas din yan. Correct. Galing mo talaga mag-isip, Badong Dapogi. Nang kapugian ba sinasabi? Saan nakuha ni Tuta Sota, ang power niya sa YouTube? The most stupidity idea it bulaga ang king. Tracy Brooks. Boss Buds, kaya may hahaha kasi joke yun. Yan. Floren Carlos Suba. Boss Buds, siguro sabi ng mga interview kay Vice Vince Dizon, not televised. Nga yung ICI, tapos ngayon gusto mong ibulgar. Gusto pa ni Vince mapahamak ang mga media sa amo nila. May earthquake daw sa Davao. Opo, yan po yung binalita natin. Davao Oriental po. Belinda Castro Mayor, ano ba naman? Administrasyon ni BBM, Ghost Project, Talking to Ghost. pati advisor ni BBM, Ghost din eh. Kailangan na nating tawagan ng mga Ghostbusters. Magpakape na kayo please. Fred Pascua. Eva Aswet. Sa bandang huli, kung sino ang mabango sa tao na tatakbo pagka-presidente, diyan natin makita na babaliktad ang mga iba. Ayaw nyo maniwalang bumabaliktad yung mga congressman eh. Hindi nyo ba alam na yung mga congressman na yan, maka-Duterte yan ng presidente si Duterte? Kayo naman, no? Kung pwede lang siguro huwag i-telecast ang Senate hearing, gagawin din ni BBM tulad ng ICI. Duterte yut nga nanalo, di lang pinaupo. Iba naman yung kaso nun kaysa sa presidente, hindi mo pa upuin presidente. Iba po yun. Ngayon, kung kayo po ay nakasalalay po, ayun po yun eh. Kung nakasalalay po kay Garcia yung gagawin ninyo, ay hindi na lang ako buboto kasi dadayain rin lang. Wala tayong magagawa. Kasi yan yung matagal na naming ano eh, 'di ba? Matagal naming pinaglalaban yan eh. Meron kasi talagang ganyan na nagpapahayag dito sa mga grupo-grupo ng Duterte. Talagang may papasok diyan. Huwag na tayong bumoto kasi dadayain lang ni Garcia. Tignan po ninyo kung hindi kayo nagsiboto nun. Impeach na si BP Sara. Alam niyo ba yung ginawa ni Chis Escudero? Pinasa niya muna. Tinignan niya muna gaano kalakas yung mga Duterte ngayong midterm election. Kaya dinelay niya eh. Nakabatay, hindi naman natin kakampihan si Chis Escudero. Napilitan siyang kumampi kay BP Sara. Magpahayag ng suporta kay BP Sara dahil may ambisyon pa siyang tumakbo sa 2028. Kung hindi po tayo nagsiboto, naniwala tayo dyan sa mga sinasabi na talo na nga tayo. Hindi naman tayo talo, 5-5 eh. Ibig sabihin, hindi natin na ipanalo ng ang majority. Pero natakot po sila sa power ng Duterte. Kasi bumoto tayo. Oh.
Wag po kayong maniniwala diyan na dadayain lang tayo, wag bumoto. Yan po ang mga pumapasok sa atin, nilalagay sa utak natin kung naniwala kayo na wag na tayong bumoto dahil dadayain. Magna-number 1 ba si Bongo? O ikalawa, masisiro ba natin sila sa Mindanao at sa maraming bahagi ng Visayas? Importante yung boto mo. Ikaw na nakikinig ngayon, importante ka. Huwag kang nakasalalay kay Garcia yung boto mo. Ikaw ang magpasya sa Pilipinas. Kaya nakaligtas si BP Sara sa impeachment dahil bumoto tayo nung midterm election. Pakatandaan niyo yan, tayo ang nagpanalo sa impeachment, hindi yung mga senador. Maraming bumaliktad kumampi kay BP Sara sa takot nila kung may ambisyon pa sila, hindi sila mananalo sa Mindanao. Laking boto nun. Isusuka sila ng mga taga Mindanao, mga taga Cebu, mga taga Visayas. Saan sila kukuha ng boto? Kaya wag po ninyo. Dapat ang attitude no, dinaya pa kami niyan. 'Di ba? Dapat ang attitude nyo, kung naniniwala talaga kayo na nadaya tayo, dinaya pa kami niyan. Pero kita nyo naman, ang lakas ng showing namin. Chis Escudero, binabanata natin yan dahil waiter yan ni First Lady. Hindi nyo ba naintindihan? Waiter siya ni First Lady. Pero dahil sa personal ambition niya, puta, yari ako nito. Ang lakas pala ng Duterte, masisiro ako sa Mindanao. Saan ako babawi? Malalaglag ako pag takbo ko. Kaya kayo, wag kayong dahil kung tayong lahat ay nang pinanghinaan nung midterm election at hindi tayo nagsiboto, puta, impeach na si BP Sara ngayon. Yun yung nakalimutan ko, dreamy escapism, tama yung sinabi mo. Asa na yung EDCA? O, kaya lahat tong gobyerno to pambubudol. Sabi lang po nila yun. Para yung EDCA makatulong pag may mga sakuna. Nakita nyo ba sa Bogo City? Nakita nyo po sa Cebu? Bakit sigurado kung walang EDCA na pumunta ron, walang mga US? Ibabalita yan lahat ng mga pro-America na mga media natin. Bakit hindi binabalita?